Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Problema, tayo na magpuri.
Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw, sa sayo na tugtugan, kain ang pagda na pagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw, sa salo na tugtugan, kain ang pagda ng pagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailan may di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa'yo alam. Tanging sa'yo alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailan may di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ating Panginoon, kailan may di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa'yo alay. Tanging sa'yo alay. Good morning. Good morning. Hallelujah. Good morning. Kilala mo ba tan yung umawit? Oo, yung... Taga saan siya? sa Bungabong, Nueva Ecija. Si Brother Leonard. Ayan. Siya yung kamo, yung maliit dati. Oh, yung dating talagang Sa children's children pa yan. Kanta ng kanta yan. Tapos ngayon, yan. Ayan, galing tayo doon, di ba? Opo. Magandang umaga, mga kapatid kay Lord. Sa North, sa East, sa West, tsaka sa South. Po. May babatiin ka, Tan? Oo, babatiin ko yung yung kahapon na prayer meeting namin. Di ba nag-reshuffle na? Yung prayer meeting namin doon sa Greenland. Nung dumating kami doon, kala namin winelcome kami kasi ang daming handa. Yung pala, natural na pala sa kanila yun. Sa Greenland. Para lagi piyesta. Kala namin, wow, pinaghanda kami. Pero Yung ganun pala. pa man, yun na pala yung natural nila. Kila Sister Joy, Brother Brother Mondu, Mon. oo, ayan, nandyan lahat sila. Oo. Nagulat kami kasi talagang hanggang dessert meron. Tapos hindi lang, pag uwi pa,
May baon pa? May baon pa. Di bale, Ayan, tayo, by God's grace naman, yung spiritual feeding, glory to God, ano? Opo, opo. Dala-dala. Amen. Thank you, Lord. Sa East, magkakaroon sila ng anniversary. Opo, anniversary. Anong date yan? August 13. Yan. Uy! Sunday. Mga kapatid, malapit na ang anniversary ng East, kasama dyan ng Greenland at Karangalan. Lahat ng, ano ba yung natatandaan mong prayer meeting sa area ng East? St. Joseph, Opo. Antipolo, Youngstown. Taytay, Yan, ano pa? Brookside. Tapos yung Calister Menchi. De Leon. Burol. Francisco's, Francisco. Opo. ano opo. pa? Amor. Amor. Oh, ang dami pala, po. no? Kasama ba dyan yung yung LPG, ano yan? APG. Andres. Ay, oo. Andres. Monteverde, natatandaan. Monteverde. Oo, dami pala Dami po. naaalala ni Minister Ota na prayer meeting. Banda doon kasi hindi masyado akong nakakaano eh. Ano Oo. pa ba yung nandyan? Baka may makalimutan tayo. Tumana. Opo. Oo. Marikina. Yung kay Sister, Yung kay Brother Larry. Oo. Golden City. Uy, ako nagulat. Muntik tayong makakalimot. Huwag niyong gugulat. Lagot tayo. Nold, nasa case sa ano? Kila Sister. Ba? Tatandaan, ha? Iwatas. Oo, Iwata. Oo. St. Joseph, yun. Yung Baka makalimutan mo si Sister Josibet. Marikina po siya. Oo, sila Brother Si Briggs. ano pa, National, Ugong. Ay, nako, wag na muna. Baka makalimutan Opo, natin yung iba, no? lahat. Ang Meron dami. pa ba? Ay, ang dami pala sa isa, no? Opo. So, pero bukas, meron tayong from the north. Bukas. Opo. Hindi mo natatandaan, Yung awit ng pag-ibig. Oo, Awit ano ng- yung pinuntahan natin? San Antonio. Ayun, San Antonio. Ayan. Sister Dame. Ay, kay Brother Tony. Brother Tons, masarap yung yung saluyot na merong tinapa. Oo. At kamusta kay Sister Flor, ha? Si Brother Tony, kapatid ni Sister Dame. Opo. Tapos, ang edad niya ay 84. 83? 82. 82. Ayan. Oo. Biyudo siya, tsaka si Sister Flor, biyuda. Opo. Oo. Kasama niya nung anniversary ng kabanatuan, sinama niya Sabi doon. sa akin ni Brother Tony, pagpunta namin doon sa anniversary, nawala sa loob. Sabi niya, bless mo naman kami. Sabi niya gano'n. Oo. So, biyuda. Ayan. Sister Flor, para merong kasama pa rin. Ha? Tsaka malakas si Brother Tony. No? Opo. Nakakapag-motor pa eh. Oo nga, naka-tricycle pa. Naka-tricycle pa. Nagta-tricycle eh. Kaya malakas Tapos siya na daw ang gumagawa nung kanilang tirahan. Mm-mm. Kasama daw siya nagpapanday. Opo. Bukas, abangan nyo, Nonol. Oh. Kasama ka ba doon? Oo, Yeah. galing. Sa Kabanatuan. Andun din yung yung mga kamag-anak. Yung kapatid ni Brother Lito. Opo. Oo. Sister Mila, Brother Lito, at lahat ng sa North. Tas, meron tayong pinuntahan din doon, yung sa Kabanatuan. Sister Hindi Mercy. natatandaan, nagugulat si Otan Sister Mercy. Yan, meron oh. silang choir na nabuo. opo. Ano pangalan? Teka muna. Opo. BC. BCL, Blessed Kabanatuan Ladies. Abagan nyo yan. At bukas, meron tayong imported na sharer. Import from the north, Opo. Oo, abangan nila. Na, kilala mo yun, hindi masyado, no? Oo. Wag na lang, nagugulat si Brother Otan, Ayan, ha? Ginugulat ako ni Pastor. Ay, mga kapatid, magdasal tayo. Lord, napakabuti po ninyo sa amin. Lalo-lalo na, Lord, ang favor na pinagkakalob nyo sa Comfy Family. Lahat po kami. Thank you, Lord. Lahat po ng mga manggagawa na nasa field, ang daladala ay mabuting balita
ng kaligtasan ng salita mo na aming kalakasan. Salamat po, Lord, sa aming bahay, sa aming kapahingahan, at yung mga kapatiran, wala pang kanya-kanyang bahay. Lord, sa inyo po nagmumula ang mga pagpapala na magkaroon din ng tahanan. At salamat din po, Lord, sa kayamanang kalusugan namin. At maraming kapatiran na nasa kalinga mo, Isaiah 46:4. Mga kami at maraming mga senior citizens, pati na rin ang mga children sa Comfy, kayo ang nag-iingat. Lahat ng mga coordinators, covenant members, regular members ng Comfy family, Lord, katulad sa 139, you are our sovereign God, and you know us, and you are in our midst sa lahat ng mga kapatiran na tumanggap, nananampalataya, ipinamumuhay yung kalooban. Mantle of protection lagi, Lord, sa aming lahat. Mga kapatiran na pinalalakas, Monjab, at nandito nung Lunes, Pastor Romy, meron ng nakakalakad na. Thank you, Lord. At Sister Menchi, at yung mga munting merong mga sipon, ubo, salamat po sa kagalingan sa inyo po nagmumula. At yung aming po mga prayer meetings ngayon, kayo po ang nagbabantay, daladala ang mabuting balita again. At sa mga Sunday fellowships, Lord, kayo po lagi ang mangunguna. Yung mga nasa Baguio, Minister Andy, Sister Judith, mga kapatiran, sa San Juan, Minister Ed, and Sister Tess. Sa South, ang mga magkakapatid, Sister Josie, Clement, Chit, ang mga taga-Kalo ngayon, kapatid ni Brother Simple, Sister Bergie, Brother Mondo, sa Mendez, at lahat ng mga kapatiran na nasa South. Salamat po, Lord, sa privilege na kami magamit sa gawain na pinagkatiwala sa amin. Maraming salamat din po, Lord, sa mga material o yung aming pang-araw-araw na gastusin na kayo po ang pinagmumulan. Again, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Yung ating word for today, meron muna tayong, ito yung word of the week. Pero kukunin natin to simula. Ano yan? Pakibasa mo nga, Minister Otan. Sa Hebrews 10:23, let us hold fast and confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Ayan. You have a song? Opo. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus, kinabukasan may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus, kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Hindi! Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus, kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Hindi! Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus,
may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Amen. Basahin natin yung ang ating word for the week nga sa verse 23. Basahin ko simula sa 19 hanggang 25. Meron ka ba rin Tagalog dyan? Opo. Babasahin ko muna sa Ingles, mga kapatid. Ang paksa ay, hold fast your confession. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He consecrated for us through the veil that is His flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. The message of the Lord. Ano ha? Thank you, Lord. Amen. Si Lord ang mangunguna sa amin dalawa ni Minister Otan. Wisdom, understanding, nagmumula rin po sa inyo. And may the words of our mouths and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Bago si Minister Otan doon sa verse 23, kunin ko muna yung nasa verse 19 hanggang 22. Basahin ko muli mga kapatid ha. Kayo rin, sumabay din kayo. Kung title nito ay Hold Fast to Our Hope o Holding Fast to Your Confession or Hold Fast to Your Faith Without Wavering. Ang subtitle, which is the same na nakapaloob dito ay pinamagatan kong kayo rin, tignan nyo, ano ba ang magiging paksa dito. Minsan, hindi napapansin natin na napakaganda ng ating pribilehyo na nangyari sa ating buhay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero minsan, nakakaligtaan nating mga mananampalataya. Kaya yung ating paksa, again, holding fast without wavering sa ating hope, sa ating faith, because we have a new and living way. Ayan. So, yan ang ating pagpapala. We have a new and living way. Pag sinabi nating new and living way, what does it mean? Dalawang bagay ang ibig kong ipaatid sa atin dito sa having a new and living way. Kasi there are times na hindi natin napapansin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, tapos yung ating pamumuhay ay nababalik sa dati na tayo'y nilinis na or sometimes nagiging killing na sa worldliness. So, napakagandang paalala dito. At ito ang mga pagpapala. Una, yung having confidence to enter the presence of God and
having a great high priest over the house of God. O, yun ang ibig sabihin, dalawa na nakapailalim dito sa new and living way. Pag sinabi nating meron tayong confidence, yung confidence, ang ibig sabihin niyan ay sa Greek, Parisian. Parang meron akong naalala dito, di ba? Pag pumunta ka sa SM, merong sapatos na Parisian. Ito, 2 R, Parisian, yung ibig sabihin ng confidence. So, una, ang new and living way natin ay meron tayong, we should have, o must, o baka hindi mo alam, confidence to enter the presence of God. For the reason na ang ating Panginoong Hesukristo is the most high priest. At ang kadahilanan na yung veil was torn. Dati, yung most holy place, it is the holiest place. It speaks about God's majesty. Merong separation. Kaya hindi makapasok sa Holy of Holies. Yun yung sa mga Jews sa tabernacle. Pero dahil sa flesh torn, yung separation ay napunit dahil sa kanyang pagkamatay. And now, because of the blood of Jesus Christ na naging propitiation and atonement. Ano pagkakaiba ng propitiation, atonement? Yung atonement, it is the redeeming blood of Christ, yung payment sa wrong done, while propitiation is the animosity, o the placating, ginagamit ko yung placate. Ano ba ibig sabihin ng placating? Tingnan nyo nga mga kapatid, when you say placating, okay, tignan nyo na ako'y natuwa rin dito pag sinabing mga words na minsan nakakaligtaan natin. Pag sinabing placating, yung propitiation, nakapaloob dyan yung animosity, yung hatred, kasi dahil sa kasalanan, na-appease ang ating Creator because of what Christ has done. His flesh was torn. So, nawala na yung animosity. Kaya propitiation, tsaka atonement. Yung the bloodshed for the remission of our sins. And now, the blessing of having a new and living way, we have access na doon sa most holy place, which is the dwelling place of our God, na punit because He is the high priest, and now we have access to the throne of God. So, yun ang napakagandang buhay natin ngayon, the new and living way. Meron tayo ngayong access on what Christ has done because of the propitiation and atonement of the flesh or the body of Christ shed on the cross for all of us. The remissions of sin, wala na. The guilt and the judgment, wala na. Now, tayo ngayon ay merong new and living way. Not only our position, but we must practice. At ito na nga yung ating mga ipapractice. Minsan, nakakaligtaan nating ipamuhay samantalang napakaganda na ng ating position. Minsan nga, pag inisip mo, what a privilege. Di ba may kanta Sister Ria dyan? Lord. Yun, tingnan niya ha. Bebe, ito yung kanta. Glory to God.
Come and worship the Lord, all ye people whom He called. Let the desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Come and worship the Lord, All you people whom He called. Let the desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Oh Lord, what a privilege to come before You right now. Pour out Your Spirit so we can worship. Let not our desire be done. Anong key kaya yan sa lalaki? Come and worship the Lord, all you people whom He called. Let that desire Amen. to worship It's okay, it's okay. Yun na nga yung, halina kayo. Meron na tayong posisyon. Pwede na tayong pumasok sa Holy of Holies. Yung katawan ni Kristo, yung flesh niya, na torn na yung curtain, yung veil, makakapasok na. Meron tayong access. So, yung ating new and living way, which is our position, it must be practiced. At yung pangalawa, doon din na nakapaloob, ay, ano yan? Yung pangalawa? Yung pangalawa, yung having a great high priest. Saan? In the house of God. So, meron ng high priest, meaning to say, the mediator, the intercessor, ang ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi, so ang ating new and living way, kailangan tayo merong confidence para Parisian, meaning to say, freely, openly, boldly. Yun ang ibig sabihin ng ng confidence. Na yun privilege na yun nating mga followers of Christ na tinanggap si Jesus Christ as His or her personal Lord and Savior and living according to the Spirit and obeying the Word of God by God's grace in their lives daily. So we have access. Pasok tayo. Minsan marami tayong pinupuntahan o tinutunguhan when things are, or situation that comes our way. So, be reminded that we have a new and living way, our position and practice. Jesus Christ is the high priest and torn yung curtain. He is our access and we can go to the presence of God, yung the house of God. The house of God speaks about the dwelling place of God in heaven. Hanggang sa pagdating niya, dun sa verse 25 nung ating binasa. Kaya nga meron din dun mamayang konti. So, pero habang nandito pa tayo, the house of God speaks about the body of believers. Speaks about the church, the ecclesia, the kwahal. Be there, be there. Yun ang dwelling place of God. Kung there are so many Christian denomination na si Jesus Christ ang pinaka-center ng kanilang pagtuturo, the Word of God, empowered by the Spirit of God, and full knowledge of what God has done, that it is by God's grace, through faith in Christ, tayong lahat, now, yun yung new and living way na buhay natin. Kaso, minsan nakakalimutan natin na meron na tayong access. So, yun ang dwelling place of God sa kanyang presence pagkadating ng panahon na tayo'y wala na dito. Medyo, siyempre, diligayahan muna tayo dito. Kasali na rin ako doon. Pero pwede naman tayong maging maligaya na kasama si Lord. Meron tayong access. Kung meron ka bang dala-dala ngayon, punta doon sa throne of grace.
sa most holy place. Be in the company of believers also. So yan yung napakagandang pagpapala ng new and living way. Tayo na yon. Ngayon, ayan na. Si Minister Ota naman sa verse 23. Ayan. Sige. Thank you, Lord. Bago ako pumasok doon sa verse 23, kakantahin ko muna yung pag-asa ko sa iyo, Panginoon. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang buhay ko'y alay sa iyo, magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, sa iyo lamang. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang buhay ko'y alay sa iyo, magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, sa iyo lamang. Di kayang bigkasin, kulang ang salita. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, sa iyo lamang. Pag-asa ko sa iyo lamang. Ayan. Thank you, Lord. Doon ako sa verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Kay Pastor, yung kanyang title, ito naman yung sa akin title, The Way to Secure the New Living Faith. Ang paraan upang matiyak ang bago at buhay na pananampalataya. Yun nga yung tinalakay ni Tito Alex. Itong Hebrews 10, 22 to 25, sabi dito, great passage tells us the most wonderful things we can know God. Really know Him. We can commune and fellowship with Him and have His presence and power operating in our lives. Kaya sabi dito, a great passage. Bakit? Yung tinalakay kanina ni Pastor na makikilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yun nga yung tinalakay niya, let us draw near to God. Sabi, the way to secure the new living faith. Kaya kailangan, sabi, let us draw near to God. Pangalawa, yung sa akin, let us hold fast to our hope. Kaya pag tinignan natin dito, tinignan ko nga dito yung Greek word ng hope. Sabi dito, el peso means expectation. Greek word, el peso means expectation. Sabi dito, childlike hope. Diba? Parang pag tinignan natin, katulad daw ng bata. Diba? Pag ang bata pinangakuan mo na isang beses. Hanggat hindi mo nabibigay,
Kukulitin, papaalalahanan. Ganon din po tayo. Yung natanggap natin salita, bagong pamumuhay, bagong pananampalataya, yung ating kapag-asahan. Sabi doon, ipapahayag natin. Sabi, confession of our hope. Parang pag tinignan ko yung confession, di ba? Parang lagi ko lang natatandaan yung confession. Yung confess, yung sabi, yung confession of our sins. Ito, confess, ipahayag natin yung ating kapag-asahan. Ngayon, ano ba yung ipapahayag natin kapag-asahan? Di ba, lagi naman nating naririnig to. Ano sabi doon? Anong kanta yun? Hindi. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Ito yung pinakahihintay natin. Yung kanyang pagbabalik. Jesus Christ is the risen Lord, High Priest who seated at the right hand of God. Kaya yun yung ating pinakahihintay. Na muling pagbabalik ng Diyos, makakasama tayo. Yun yung ating kapag-asahan na sinasabi dito, yung expectation natin na muling pagbabalik ng Panginoon, makasama tayo. Hindi lang tayo, yung lahat ng ating mga mahal sa buhay at lahat ng nanampalataya at natiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung isang hope na papakita dito, siya yung risen Lord, muling nabuhay. Kaya sabi nga, tulad ng bata, pag pinangakuan ka, hindi lang naman bata, patulad din ng aming anak, malaki na. Lagi nagpapaalala, lalo na ngayon. Daddy, graduation ko na. Alam mo na yon. Parang, ganun-ganun na lang ba? Pero pag tinignan natin, sabi dito, kailangan tayo confess ating kapag-asahan. Ano yung kapag-asahan natin? Na ang ating Panginoon muling babalik at sa kanyang muling pagbabalik, makakasama natin ang ating Panginoong. Sabi doon, High Priest who is seated at the right hand of God. Pangalawa, sabi dito, Jesus Christ is His Savior from sin and death. Jesus is the perfect sacrifice for His sin. Pag tinignan natin dito, siya yung ating tagapagligtas. Di ba? Pag tinignan natin dito, tagapagligtas. Siya yung ating Savior sa ating mga kasalanan at sa ating pagkamatay. Sabi doon. Di ba? Sabi nga doon sa Acts 4:12, sa silong ng langit, walang ibang pangalan ang makapagliligtas kung hindi pangalang Jesucristo. Kaya sabi dito, yun yung ating kapag-asahan. Nasabi doon na tayong lahat, Jesus Christ is the Savior from sin and from death. Jesus Christ is the perfect sacrifice for His sin. Pag tinignan for our sins, pag tinignan nga natin dito, di ba, kahit hindi siya makasalanan, pero pag tinignan natin siya, namatay siya para tayong lahat tubusin sa ating kasalanan. Yun yung ating kapag-asahan na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, makakasama tayo. Tandaan natin, walang ibang makakapagligtas kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya lang tayo kakapit. Sa Kanya lang tayo magtitiwala kasi walang ibang pangalan na makapagliligtas kung hindi ang ating Panginoon. Pangatlo, Jesus Christ is the perfect mediator. Perfect and sinless to God. Pag sinabi mediator, yung sinishare nga ni Pastor, na wala na yung tabing. Yung mediator tayo, may tagapamagitan. May pangtanga tayo dyan eh. Pero hindi na namin kakantahin, medyo mahirap po yun eh. Oo, yun nga. Gita.
Ayun, hindi na namin kakantahin kasi medyo mahirap. Kaya sabi dito, siya yung ating perfect mediator. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Siya yung tagapamagitan at laging siya ang daan sa ating lahat. Kung tayo may nagkakasala, nakakabalik tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung ating kapag-asahan na lagi natin ipapahayag, lagi nating sasabihin yung ating kapag-asahan na sabi doon, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, makakasama tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sinabi niya doon na without wavering. Tinignan ko nga, sabi doon, yung without wavering means to be consistent. Hello? Huwag tayo mag-aalinlangan. Kasi ang nangako sa atin ay tapat. Diba? Minsan pag tinignan natin, parang pag pinapakita natin na sabi nga, di ba, sabi, the way to secure a new living faith. Sabi doon, meron na tayong bagong buhay. May bagong pananampalataya na tayo kay Lord. Tapos, minsan dumating ang pagsubok, minsan dumating ang suliranin sa buhay. Nagwa-wave. Nag-aalinlangan. Pag nag-aalinlangan tayo, pinapakita lang natin na kulang ang ating pananampalataya kay Lord. Kulang ang ating pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi dito, huwag tayong mag-aalinlangan. Tapat ang ating Panginoong Jesucristo. At doon, sabi doon, He promised is faithful yung kanyang katapatan. Ano ba yung katapatan ng ating Panginoon? Yung katapatan ng ating Panginoon, yung God is faithful to His promise, yung una-una dito, meron akong ibibigay sa inyo. Yung Galatians 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Kaya pag tinignan natin, yun yung pangako ng Diyos. Pinalaya na tayo. Huwag na tayong paalipin pang muli. Parang pag tinignan natin doon, huwag tayong paalipin pa uli sa paggawa ng kasalanan. Huwag na tayong paalipin pa sa gawa ng hindi tama. Pinalaya na tayo, nilinis sa ating mga kasalanan. Kaya mamuhay na tayo ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga doon, sabi doon, di ba? Isaiah 1:18, yung confess, sabi doon, kung ipapahayag natin ang ating mga... 1 John 1:9? Opo, 1 John 1, Isaiah 1:18. 1:18 din. Opo. Kung ipapahayag natin yung ating kasalanan, patatawarin tayo ng ating Panginoon. Kaya pinalaya na tayo, hindi na tayo nananatili sa pagkakasala. Ano pa yung pangako ng Diyos na napakaganda dito? Tapat ang pangako ng Diyos. Sabi doon, sa mga umaasa, nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yung pangalawa pa dito, sabi dito, yung 1 Corinthians 15:58. Sabi, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang iyong paghihirap para sa Kanya. Sabi doon, magpakatatag ka. Tibayan natin ang ating loob kasi ang nangako sa atin. Tapat, sabi doon. Walang nasasayang sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Share lang akong konti. Di ba, noong nakaraan, nagpunta tayo sa La Union. Tapos, pagpunta natin sa La Union, na-share namin ni Pastor noong nakaraan, pag-uwi namin, nahuli ako, di ba? Nahuli ako ng polis. Sabi, walang nasasayang sa paglilingkod kay Lord. Siyempre, parang sa tingin ko, sabi ko, Lord, pinuntahan naman namin yung gawain nyo eh. Tapos, ba't nangyari yon? Pero, nakita ko, may itinuturo, may pinagagawa, may lesson learned sa atin, sa akin ng ating Panginoon. Ngayon, sabi doon, di nasasayang kasi sabi ko nga, nahuli ako. Pero thank you, Lord, dahil nung tutubusin ko na, yung aking lisensya, favor ni Lord, nakuha ko ng pinakamura.
parang hindi nakapasok doon, favor ni Lord, 500 pesos lang yung aking na na violation. Kaya pag tinignan natin sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi nasasayang. Alam nating may magandang gagawin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Pag tinignan natin, di ba, hindi nasasayang yung ating paglilingkod sa Kanya. Kaya nga, pag tinignan natin, maraming kapatiran. Nakita namin, katulad nung kala Sister Mercy, Pastor, di ba? Grabe yung kanilang Ay, oo. blessing. Thank you, Lord. Yung makikita nyo rin, yung ating mga kapatiran, di ba, nag-pandemic, tapos nabuksan na uli yung prayer meetings. At nagkaroon din sila ng anniversary, tagumpay, at napakaganda rin na makita natin, makilala rin natin yung mga kapatiran natin sa ibang lugar. At sa darating na Sabado rin, makikita nyo at naaalala niya tayo, yung ating mga manggagawa. Kasi ilang taon na ba sila? 27 years, imagine, ano? Siyempre, yung mga iba, naki-Lord na. Yung mga iba, nag-migrate na sa ibang bansa. Pero pagka napansin mo, yung unang-una pa lang nadala ang gawain sa kabanatuan, si Sister, LB Canlas. Oo, amen. Oo, nadala kay Sister, pangalan ng Baby Tan, andun. Tapos, sinama nga kami, dali, kunin natin yung kalamansi ba yun? Oo. Kaso, doon sa isang palengke pala nadala. Well, anyway, makakarating din yung kalamansi. Tapos, basta, naalala niya yung mga manggagawa na na-assign doon. Kasi, yung pandemic nga, ilang taon din sila. Tapos ngayon, nagkaroon na ng prayer meeting uli at regular na uli. At makikita nyo ang ating mga kapatiran sa mga susunod na Sabado. No, Tan? Opo. Tsaka nakita ko doon yung sabi nga, walang nasasayang sa paglilingkod kay Lord. Yung isang sister doon na, yung palengke na sunugan, yung kanyang hanap buhay, nandun, bagsak. Yun yung without wavering. Opo. Kahit na may mga nangyari. Pero, ano ba nangyari nung nakashare mo si Sister Gemma ba yun? Si Sister Gemma, na nag-share siya na, na nasunog nga yung palengke. Yun lang yung pinagkabuhayan niya. Kasi yung palengke na yun, nabili niya nung unang panahon, tapos mura lang yung kanyang upa doon. Tapos nawala na. Nasunog, tapos nung nasunog, siyempre papalitan, aayusan. Tapos nung pag-aayusan daw, malaki daw ang bayad. Sabi niya, hindi daw niya makakayanin doon sa tinda niya, hindi daw niya kakayanin yung ganong kalaking bayad. Kaya ang ginawa niya, nag-pray siya kay Lord, talagang iniyakan niya. Totoo bang may nagbigay sa kanyang tirahan? Opo. Yung kasi yung kanyang brother husband nasa police. Opo. Tapos yung kanyang superior na balitaan, parang binigyan siya ng titirhan. Opo. May ginamit na instrument si Lord. Tapos nakabangon. Opo. Dahil sa paglapit kay Lord, kasi may mga challenges dito Mamiyang konti. Tuloy, Opo. Tan. Tapos yun nga, dahil mahaba pa naman tayo. Ay, wala namang problema. Ang nangyari, wala na nga yung kanyang tindahan. Pray siya kay Lord. Pray. At alam nyo, ang ginawa ni Lord, merong itinuro sa kanya sa isang pwesto. Tapos nagsimula siya. Tapos ngayon, naging 2 na yung kanyang pwesto. Kaya sabi doon, tapat ang nangako sa atin. Kahit may mga ups and down, sabi doon, kailangan manatili kay Lord at manampalataya sa ating Panginoon. Kasi alam natin, hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito pa isang pangako ng Diyos doon sa Galatians 6:9. Kaya't huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng panahon, kung hindi tayo magsasawa. Pagdating ng panahon, tayo aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya pag tinignan mo nga, maraming tao na talagang yung paggawa ng mabuti, ay yung pangako ng Diyos na susuklian
yung lahat ng ginawa natin, kita ng Diyos. Parang kagabi nga si Sister Joy. Sabi ko kay Sister Joy, kay Brother Mon, pwede bang pa-extend ng family? Anong ibig sabihin? Kasi meron reunion sila doon sa Dumaguete. Mag-outreach. Opo, may reunion sa Dumaguete. Alam nyo kung ano? Pamasahin ng mga kamag-anak, baon, mga gamit, ibinigay ni Sister Joy, sagot niya lahat yung pamilya na sa pamasahe para magkasama-sama lang sila. Amen. Kaya sabi ko, niloko ko, pwede bang ma-extend yung family? Ibig sabihin, sasama ka. para dalhin yung mabuting balita. Opo. Alam mo, matagal na naman heart's desire ng mag-asawa yon na dadali natin yung salita ng Diyos sa kanilang mga angkan. Yan din naman yung mga heart's desire ng ating mga kapatiran kay Lord. Amen. Opo. Yun. At ito pa, yung John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap, sumampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya pag tinignan natin dito, ano man ang suliranin, ano man ang ating lahat na sumampalataya at nanalig sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya hindi tayo kawawa, hindi tayo nagkukulang. Sabi doon, tayo yung mga anak ng Diyos, tagapagmana ng ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Naalala niyo ba yung scripture dyan na heir tayo sa co-heirs? Tingnan mo nga, yan ba sa Romans, ano ba yan? 8:17 ba? Tingnan nyo nga. Naalala ko lang kasi, yan pagpapala. Tayo'y a child of God at co-heirs kay Jesucristo. Tama ba? Oo, tama. Roma 8, yes, 17, Opo. Amen. Yun. Thank you, Lord, na yun yung pangako ng Diyos. Sabi doon, tagapagmana tayo ng ipinangako na ating Panginoon. Mayaman ang ating Ama. Di ba? Pastor? Amen. Mayaman ang ating Ama na hindi siya nagkukulang. Biyaya niya laging sapat, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya, without wavering, yung 23 let us hold fast the confession of our hope or our faith because without wavering because he who promised is faithful. Tapat yung nangako. Sa atin. So without wavering, sabi mo nga, Galatia 6:9, let us not get tired of doing good. Ayan. So, may mga challenges dito bago tayo bumalik, tingnan nyo uli yung 19 hanggang 25. Ilang let us dyan? So, china-challenge tayo. Nakita niyo kung ilan? Sige, babati muna tayo. Pero habang bumabati tayo, tignan niyo yung ilang let us dyan. So, it is a challenge for all of us na meron na tayong position and it must be practiced this new and living way because of what Christ has done for us, and we should not waver, no matter what. Well, he who promised is faithful. Siya rin ang nagbibigay ng daan para tayong lahat ay makapanumbalik. Si Lord din talaga, maniwala kayo, faithful ang ating Panginoon Diyos. So, anong let us dyan? The challenge to all of us. Tignan ninyo, ilan? 4? 2? 3? 5? O sige, tignan nyo kung 3 o 4. Tignan natin, ha? Pero bago yan, ito muna yung mga pinagpala na sila'y napanganak dito sa lupa. Amen. Sino-sino yan? Ang August 4, 2023, happy birthday, Brother Daniel Cosme. Oy. Pamangkin ni Brother Bong. Modesto Bongon. Tiga Antipolo na, dati yung Mandaluyong Oo, asawa ni Sister Temi Bongon. Temi? Temi Bongon, ayan. Pemi? Temi. Temi, oo.
Ayan, Modesto Bongo. Sister Glo Garcia. Oy, Oy. sa punta? Sa punta Santa Ana. Nakapunta ka na doon? Opo, yung tumatawid ng bangka. Sa tawid ka ng bangka. Sabi ko kay Brother Ali, para hindi ka umikot-ikot nung pagpunta ron, meron paradahan ng motor, tapos sumakay ka, yung isang ganun lang, di ba? Pinapalo eh. Trrrr, biglang kakabigin, biglang papalo yung puwet doon, tapos ando na. Tama ka. Opo. Oo, At ako. saka, pag hininto mo yung motor doon, pinark mo doon, mas mabilis makarating kila sister. Opo. Parang Oo. ano lang, 5 minutes lang, ano? Wala po, parang ano lang eh. Tawid lang, parang tawid Oo lang nga. siya. Kasi tapos biglang igaganon yung hulihan ng Opo. ano. Oo. Naku, ano yun? Adventure ba ang tawag doon? Opo. Kaya pag yung noon lumaliit pa si Joel, sinasaba ko doon, tuwan-tuwa kasi. Wala na ngayon, Nold, na water wala na lily. water lily. Pero nung araw meron, naalala ko rin yun. Oo, ang dami. Hinahawi pa ng mga bangker. Pero ngayon malinis na yun. Oh, glory to Ito God. pa, ang dami. Sister Anita Borja. Namin ni Jeff. Sister Christine Urias. Sister Bimbim Marasigan. Sister Yeye Ocampo, asawa ni Brother Mon, anak ni Lola Evelyn. Si Brother Joseph Igno and Sister Erlinda Lapus. And happy anniversary from Brother Fred and Sister Carmen Sebastian. Tiga Makaturing yan. Dami. Happy birthday. Enjoy your day. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Hi, thank you, Lord. Happy birthday. Enjoy your day. Ano tawag dyan? Screenshot nyo, mga kapatid, yung ating comfy media. Ayan. Screenshot, andyan yung ating mga songs, mga anniversaries. Ayan, nakita mo ba? Sabi, po. Yung playlist, Comfy Music, Special Event, Outreach and Metro Manila, Gathering Fellowship, highlights of some seminars. Ayan. Thank you, Lord. So, meron tayong, repeat new song or new song? Repeat Ang new song. umawit ay Si Sister Andrea Magadya. Ayan. Ang Sige. title ay Dahil sa Pag-ibig Mo. ang nag-compose ay... Compose ay si Sister Seya Borja, anak ni Brother Jeff. ilang taon na ba si Seiya? Parang 9, 10, parang ganon. Dalagita. Dalagita na. Oo. Tapos yung lyrics, Grabe. tinanong ko kay Minister Jeff namin, Minister Jeff, si Seiya nag-compose. Sabi niya, opo. Grabe. Di ba may mga award nga yung bata? Si Lord kasi nagbibigay ng wisdom. Thank you, Lord. Pakinggan natin yung awitin. Opo. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang
Ay, salamat sa awitin, ano? Hallelujah, hallelujah. O, inabilang niyo, mga kapatid, kung ilang let us? 4? Ayan. Ano-anong let us? This is a challenge for all of us. Siya nga pala yung without wavering, holding fast to our hope, to our faith, because Christ is faithful and He will do it. Kasama natin siya. Let us not be shaken by our circumstances. Probably may mga trials, temptation, or testing. Let us not, without wavering, meaning to say, wag ma-shake yung ating pananampalataya kasi ang nangako sa atin, He will do it, ang ating Panginoong Jesucristo. So ano yung mga letas dito? 4, tama kayo. Tinignan niyo ba, mga kapatid? Una, let us draw near to God. Oo. Kaya lang, merong paglapit natin kay Lord with sincere heart and assurance. So mahalaga yon. So it is a challenge for us. There are times na may access na nga, knowledgeable ka na nga for that position and practice. Then we can approach God's throne because of what Christ has done. Pero when we draw near to God, meron nga palang kanta kasi nung pinag-aaralan ko to. Kaya lang sabi ni Minister Arnold, standard. Sige nga, eto natuwa ako dito. Kinakanta natin yan. To get a touch from the Lord is so near. To get a touch from the Lord is so real. Eto. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. Anong biyaya ang mahaplos ng Diyos? Anong pagtunay ang haplusin ng Diyos? Kung ika'y lalapit sa Kanya, siya'y lalapit din sa'yo. Anong biyaya ang mahaplos ng Diyos? Amen. Naku, kayamanan yung mga ipinamana sa ating mga awitin ng mami at ng mga kamanggagawa rin. Maaalala mo lagi yung mga prayer dyan, praise, So let us draw near to God with a sincere heart. There are times without us knowing na we approach God with complaining and murmuring. Sometimes merong, pagtatampo, so on. So pag sinabing genuine, it means, pag sinabing draw near with the sincere heart, genuine, true, Kaya pag sinabing lumalapit ka dyan, meron kang attitude, yung attitude na laging nagpapasalamat. True, honest, and meaningful. And pag sinabing sincere, without hypocrisy. At may mga ilang bagay na paglapit mo, yung bang, of course, yung thankfulness and appreciation, glad and joyful heart, yung bang you are freedom, meron kang liberty to approach. So yung let us draw near to God with a sincere heart. Hindi merong ill feelings. There are times, siyempre, sasabihin natin, tao or something, tao o may damdamin. Pero dito nga sinasabi, pag lumapit, with a sincere heart and assurance. Assurance because the Word of God, He who promised is faithful. Di ba? Yung expectation that the will of God will be carried out in our lives. Sometimes hindi naman yun ang gusto mo, pero mas maganda ang plano ng Panginoon Diyos. Ano pa yung pangalawang challenge dito? So let us draw near to God with a sincere heart and assurance. Pangalawa, yung nabanggit na ni Minister Otan. Pangatlo,
Let us stir up one another to love and do good. Ano ha? Pag sinabi ng stir, ano ba ibig? Ang alam kong stir pag umiinom ng kape. Stir, encourage. Ano pa? Spur. Aba? S-P-U-R. Ano pa stir? Huwag kang mang-i-stir, Arnold. De, biro lang. Ano ba, saan ba nagmula yung huwag kang mang-i-stir? Oo, sabi ni Brother Louie. Hindi. Wag, nagbibiro lang ako. Bura. Pag sinabing stir, you excite the emotion. Oo. Yung buhayin. Para bagang gisingin. So, pag sinabing stir up, to do, cheer up. Nagagawa ba natin yon? Di ba minsan merong nakakita ka ng medyo nagmumukmok, medyo nalulungkot. Pagka minsan nakasibangot, di ba pag umismile ka, tap on the shoulder, it is a way of doing good din, yung mga ganon. Pero to love and do good, i-stir up mo yon. So ano ba yung pinaka-latest? Ang sabi mo, pinaka-latest kanina, napakinggan ko, yung pamilya ni Brother Mon, ganito, sinagot niya lahat para madala. That is doing good. So, paano pa ba yung to love? Alam ko, maraming mga kapatiran sa inyo, sa atin, na hindi nyo namamalayan. Marami kayong minsan mga naampon. Di ba? Meron kayong sa bahay, ang daming, hindi naman sinasabing wag negative na mouth to feed. Pero, an opportunity yun na makagawa to share your blessing. At marami ring mga kapatiran na sila na nagpapaaral dun sa kanilang mga kamag-anak. Di ba? That is doing good. You stir up. Ang dami pag inisip mo, ito na pala yung ating new and living way na pag inisip mo, sige, isipin nyo, kailan kayo, lately lang, di ba? Kahit na nga, dito may nagtrabaho, maliit lang. Para bang tanghali na sila dumating, magtatrabaho, meron kasing pinagagawa. Tapos para bang, kumain na kayo? Parang, opo, kumain na. Tapos biglang, kanina pong umaga. Para nagbibiro yung dalawang magtatrabaho. So, maliit lang. Tapos sabi ko, tara kain kasi mag-aalauna na. Pagpunta ko doon sa kitchen, nakko, wala na pala kasi na-distribute na. Tapos sabi ko, Bong, paano gagawin natin? Ito, sabi niya, hindi, may ulam pa tayo. Yung kagabi ata. Yung molo. Sabi ko, initin mo. Pagbukas ko doon sa kaldero, wala nang kanin. Sabi ko, hindi, si Arnold, lagi may kanin yan. Tama naman, may kanin ka nga. Nagpakuha ako doon. Tapos yung dalawang magtatrabaho, sarap na sarap. Sabi ko, kamusta? Sarap po. Pag tinignan mo, minsan, ang dami nating pagkain, minsan napapanis. Pwede nyo ilagay sa freezer, sa rep, tapos pagka meron, halimbawa, yung mga basta, kung sino yung ma-encounter nyo. So, mai-stir up. Pag inisip mo, parang ang liliit na bagay, pero yun natin yung new and living way. To love and do good deeds. Sige, kailan lang, ano ba yung pag inisip nyo, yung, di ba yung mga kapatiran nga, pag tinignan mo sa ating, yung ating awit ng pag-ibig, yung mga kapatiran na senior, alam nyo, nilagyan ng kilay ng ating kapatiran, sabi, tsaka makeup, ang sagot, hindi na daw niya tatanggalin yun, hahayaan na lang daw, hindi daw maliligo, hahayaan na lang daw matanggal. Parang maliliit na bagay na doing good to others, i-stir up mo na rin yung sarili mo. Baka mamaya, halimbawa, hindi namang, marami kang sobra. Minsan yung sobra mo, nakaimbak na lang ng matagal na panahon, yung pala merong makikinabang na kapag naibigay mo,
treasure pala sa kanila. Pero sa iyo, parang ano na lang, imbak. So ano pa yung let us? Dalawa na lang. Yung panglima. Ay, pang-apat. Let us no? not neglect worshiping Naku, together. paborito ng marami yan, yung 25. Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since we know that the day of our Lord is coming nearer. So do not neglect yung ating fellowship, yung gathering. Walang suluwistang Kristiyano. Ano ba mga nagiging dahilan ba't hindi nakakapunta sa mga fellowship o gawain? So pagka nagkaroon ka nun doon sa 139, 23, 24, ano ba yung 23, Psalm 139, 23, 24? Sa linggo yan. Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there's any something. Search me. Doon sa verse 1 din ng 139. Alam kasi ni Lord yung puso natin. So what's the reason? So do not neglect, sabi. So let us not neglect the habit. Kasi pagka naging habit mo na yung magsisimula yan sa bago maging habit, nag-isip, nag-sow ng thought, sow a thought, reap a deed, sow a deed, reap attitude, sow attitude, reap a habit. And habit is your destiny. You remember yung pag inisip mo, so bad habit yung hindi ka sa gawain, yung assembly together. What's the reason? Maybe, ayaw mo yung nandun? O sa convenience kasi malayo na? Ano ba? Busy, maraming ginagawa? O hindi yun ang priority or something? Ikaw na, pag in-examine mo yung sarili mo, Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Ayan. So sabi rito, let us not neglect yung assembly or assembling together or worshiping. Kasi nandito tayo sa pagpunta sa church, sa fellowship, to worship, to study the Word of God, to share with one another, to witness with one another, and be a part of the propagation of the kingdom of God here on earth na ating learned sa body of believers. And we edify one another kapag nakapakinig ka ng mga patutuo kesa naman siyempre, meron naman tayong we are a social being. Siyempre, we mingle with fellow human beings. But we bring them, kung sakali man, sa anumang conversation, without us knowing it, parang innate na ma-share mo si Lord. Hindi ka ba natutuwa nun? So, yun yung ating mga challenges na let us draw near to God with a sincere heart and assurance. Let us, ano yung pangalawa? Let us hold fast to the profession of our hope or faith without wavering, without wavering, and he who promised is faithful. At ang pangatlo, let us stir up one another to love and do good. And works. Finally, let us not give up or neglect the habit of meeting together. Alam natin, darating si Lord, but in the meantime, nandito tayo, enjoying the presence of God, enjoying the company of fellow believers, sharing the goodness of our Lord with one another, edifying, and then when we go out and meet fellow human beings, we can share the glorious message of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya mga kapatid, closing prayer. Lord, maraming Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat sa mensahe na pinagkaloob nyo. Alam po namin magiging kalakasan ng bawat isa.
Lord, maraming salamat sa pagpapahayag. Ginamit niyo po kami ni Pastor Alex para sa salita niyo, para marami ang maliwanagan sa inyong salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maging kalakasan namin at may pamuhay namin sa aming buhay para ang buhay namin maging kaaya-aya, maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Maraming salamat. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. See you God tomorrow. bless. God Awit bless. ng pag-ibig. God bless. 2 Timothy 2:2.